Masakit ba ang lalamunan mo? Yung tipong bawat lunok parang may blade na dumadaos-os sa tonsils mo? O baka naman parang may buhangin sa lalamunan mo kahit tubig lang ang iniinom mo? Maraming posibleng dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sore throat. Pwedeng dahil sa viral infection, bacterial infection, irritation mula sa paninigarilyo, madalas na pagsasalita, o kaya naman dahil sa pagbabago ng panahon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga over-the-counter o OTC na gamot na pwedeng gamitin para maibsan ang sakit ng lalamunan. Bilang isang pharmacist at nurse, ituturo ko rin kung paano sila gamitin ng tama, kung ano ang dapat iwasan, at kung kailan ka na dapat kumonsulta sa doktor. Kaya kung gusto mong malaman kung alin sa mga gamot na ito ang pinakaangkop sa iyo, panoorin mo ito hanggang dulo. Ang sore throat o pananakit ng lalamunan ay isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng mga tao, lalo na tuwing tag-ulan, tag-init, o kapag pabago-bago ang panahon. Maraming pwedeng sanhi nito. Una sa lahat, viral infection, ang pinaka-pangkaraniwang dahilan. Ito ay dulot ng mga virus gaya ng rhinovirus, influenza, o kaya naman ay COVID-19. Sa ganitong mga kaso, karaniwang may kasamang sipon, ubo, at lagnat, at madalas ay kusang gumagaling kahit walang antibiotic. Pangalawa, maaari ring sanhi ito ng bacterial infection, tulad ng Streptococcus pyogenes. Dito, mas matindi ang sakit ng lalamunan, maaaring may kasamang pamamaga ng tonsils, white patches o nana sa likod ng lalamunan at minsan ay may lagnat. Kapag ganito, kadalasan ay kailangan na ng antibiotic. Kaya mahalagang magpatingin sa isang doktor. May mga kaso rin na hindi naman dulot ng infeksyon. Halimbawa, pwedeng manggaling ang sore throat sa sobrang paggamit ng boses, gaya ng pagsigaw, pagtuturo buong maghapon, at pagkanta. Maaari rin itong dahil sa dry air, paninigarilyo, exposure sa alikabok at allergy. Sa mga ganitong kaso, kadalasang sapat ang paggamit ng mga over-the-counter o OTC na mga gamot para maibsan ang sintomas. Pero tandaan, hindi lahat ng sore throat ay pwedeng gamutin ng OTC medicine. Kung may kasama kang sintomas, tulad ng mataas na lagnat na hindi nawawala, hirap lumunok o huminga, pamamaga ng leeg, ubo na may plema na may dugo, o sore throat na tumatagal ng higit sa 1 linggo, mas mabuting magpatingin agad sa doktor. Ang mga OTC na gamot ay para lamang sa mild to moderate sore throat na walang warning signs o komplikasyon. Kapag mild to moderate lang ang sore throat at wala namang kasamang komplikasyon gaya ng mataas na lagnat at hirap sa paghinga, maraming over-the-counter o OTC medication ang pwedeng gamitin para maibsan ang pananakit at iritasyon sa lalamunan. Isa sa mga pinakaunang opsyon ay ang gargle solutions, gaya ng Bactidol at Betadine gargle. Ang Bactidol ay may hexetidine, isang antiseptic na tumutulong patayin ang mga mikrobyo sa lalamunan. Ang Betadine gargle naman ay may povidone iodine, isang mas broad-spectrum antiseptic na epektibo laban sa bacteria, viruses, at fungi. Sa paggamit ng mga gargle solutions, tiyaking hindi ito nilulunok.
Karaniwang ginagamit ang 10 to 15 ml ng solution at i-gargle ito ng 30 seconds hanggang 1 minuto. Gawin ito 2 beses sa isang araw o ayon sa label. Huwag munang kakain o iinom ng kahit ano 30 minutes pagkatapos mag-gargle para mas matagal ang epekto ng gamot sa throat lining. Iwasan ding lumabis sa paggamit dahil pwedeng magdulot ng pangangati o iritasyon sa bibig. Sunod ay ang mga lozenges gaya ng Strepsils, Deflam at mga generic brands. Ang mga ito ay may kombinasyon ng antiseptic, analgesic at minsan ay menthol na nagbibigay ng cooling effect. Tumutulong ito sa pagpapamanhid ng sore area at pag-relieve ng pamamaga. Sa paggamit ng lozenges, huwag itong nguyain o lunukin ng buo. Dapat itong dahan-dahang tunawin sa loob ng bibig para tuloy-tuloy ang epekto. Ang usual na dosing ay 1 kada 2 hanggang 3 oras, pero huwag lalagpas sa 8 lozenges per day. Maliban na lang kung iba ang instruction sa label. Para sa mga pasyenteng may diabetes, mainam na pumili ng sugar-free variant dahil karamihan ng lozenges ay may mataas na sugar content. Meron din tayong throat spray gaya ng Camilo-San at Deflam spray. Ang Camilo-San ay gawa sa chamomile extract at iba pang natural na anti-inflammatory agents o nakakatulong sa pamamaga ng lalamunan. Ang Deflam spray naman ay may benzidamine hydrochloride, isang non-steroidal anti-inflammatory drug na may local analgesic at anti-inflammatory effect. Ibig sabihin, nakakatulong itong maibsan ang pamamaga at pananakit ng lalamunan. Sa paggamit ng throat sprays, tiyaking itutok ang nozzle sa likod ng lalamunan at mag-spray ng 2 hanggang 3 beses, 3 to 4 times a day. Huwag agad kakain o iinom matapos mag-spray para hindi ma-wash off ang gamot. Linisin din ang spray nozzle pagkatapos gamitin para maiwasan ang kontaminasyon. Importante rin na hindi ito ipapasa o ipagagamit sa iba, kahit kamag-anak, para maiwasan ang pagkalat ng infection. Ang pagpili kung gargle, lozenges at spray na gagamitin ay depende sa sitwasyon. Kung generalize ang sakit sa buong lalamunan, mas okay ang gargle. Kung nasa isang area lang ang kirot at gusto mo ng mabilis na ginhawa, pwedeng lozenges at spray. Kung dry at irritated naman ang throat mula sa overuse, like pagsigaw o pagsasalita buong araw, kahit mild lozenges lang ay sapat na. Pero tandaan, ang lahat ng ito ay pansamantalang lunas lang para sa sintomas. Hindi nito pinapalitan ang check-up, lalo na kung may nararamdaman na nakakaiba o tumatagal na ang sore throat mo ng higit 1 linggo. Para sa mga taong hindi maka-access o hindi afford ang over-the-counter na gamot o kaya'y mas kampante sa natural na lunas, may ilang mga herbal remedies na pwedeng makatulong sa sore throat. Ang mga ito ay hindi lang bahagi ng tradisyonal na kasanayan, kundi may scientific basis din ang ilan sa kanila. Kaya't ginagamit na rin sa modernong healthcare, basta't tama ang paggamit. Isa sa mga pinakakilalang natural remedy ay ang salabat o ginger tea. Ang luya ay may natural na anti-inflammatory at analgesic properties na tumutulong mabawasan ang pamamaga at pananakit ng lalamunan. May taglay itong compound na tinatawag na gingerol na siyang may antimicrobial at soothing effect.
Para makagawa ng salabat, magpakulo ng hiniwang sariwang luya sa tubig, mga 10 hanggang 15 minuto. At lagyan ng kaunting honey at kalamansi para sa dagdag na lasa at benepisyo. Inumin ito habang mainit-init, 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Mainam ito lalo na kung ang sore throat ay dulot lang ng iritasyon o mild viral infection. Ngunit tandaan, hindi ito recommended sa mga may ulcer at gastritis dahil pwede itong makairita sa kanilang tiyan. Isa pa sa mga halamang gamot na kilala at aprobado ng Department of Health ay ang lagundi o Vitex negundo. Ayon sa mga pag-aaral, ang lagundi ay may natural na anti-inflammatory at bronchodilator properties. Kaya hindi lang ito maganda sa sore throat, kundi pati na rin sa ubo. Available ito sa form ng tsaa, meron na ring syrup at tablet sa merkado. Para sa sore throat, pwedeng uminom ng lagundi tea 2 beses sa isang araw o sundin ang dosing ng lagundi syrup o tablet na makikita sa label ng produkto. Siguraduhin lamang na ito ay mula sa FDA-approved source para iwas sa peking produkto. Maaari ring uminom ng warm honey and calamansi water. Natural na antibacterial ang honey habang ang calamansi ay may vitamin C na nakakatulong sa immune response. Maghalo ng 1 hanggang 2 teaspoon ng honey at kaunting calamansi juice sa isang baso na maligamgam na may tubig. Mainam itong inumin sa umaga at gabi. Paalala lang, huwag na huwag ibibigay ang honey sa mga batang wala pang 1 taong gulang dahil may risk ito ng botulism, isang rare pero seryosong sakit. May mga gumagamit din ng asin na may maligamgam na tubig bilang gargle. Ang salt water gargle ay nakakatulong sa pag-reduce ng pamamaga at temporarily nagpapaluwag sa pakiramdam ng throat. Maghalo lamang ng kalahating kutsarita ng asin sa isang basong maligamgam na tubig. At i-gargle ito ng 30 seconds 2 beses sa isang araw. Simple pero effective at walang gastos. Bagamat ang mga herbal na ito ay generally safe at abot kaya, hindi ito substitute sa professional medical care, lalo na kung ang sore throat ay hindi gumagaling. May kasamang lagnat o kung may nana, hirap lumunok o pamamaos na tumatagal. Gamitin ang mga ito bilang pampagaan ng sintomas. Pero kung lumalala ang kondisyon, magpatingin agad sa isang doktor. Mahalagang tandaan na kahit maraming over-the-counter at herbal na gamot ang maaaring makatulong sa sore throat, hindi lahat ng pananakit ng lalamunan ay kayang gamutin sa bahay. May mga pagkakataon na ang sore throat ay senyales ng mas seryosong kondisyon at kailangan ng masusing pagsusuri ng doktor. Magpatingin na agad sa doktor kung ang sore throat mo ay hindi gumagaling matapos ang 5 hanggang 7 araw, lalo na kung sinubukan mo na ang mga gamot pero wala pa ring ginhawa. Sa mga pasyenteng may underlying conditions gaya ng diabetes, autoimmune diseases, o immunocompromised status, mas dapat maging maingat. Huwag nang maghintay na lumala ang sintomas bago magpakonsulta. Bilang pharmacist, paalala ko lang na ang tamang gamot ay nakabase sa tamang impormasyon. Hindi sa hula, hindi sa chismis, at hindi rin sa trending sa social media. Kaya kung may duda ka, mas mainam na magtanong sa lisensyadong healthcare professional. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at maaari nyo rin pong i-share sa inyong mga kamag-anak o kakilala na nakakaranas ng sore throat.
Sana po ay nakatulong ito sa inyo, lalo na sa pagpili ng tamang gamot na safe, epektibo at abot kaya. Muli, ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi.